So ngayong araw maglalagay ako ng henna. Tradisyon na yan pag wedding sa India. So ayan na nga yung pangalan ng aking amo. Yung decoration sa bahay. Akala ko totoo yung fresh flower. O totoo namang fresh flower yan. At saka yung mga pari. So antok na ako dyan kasi nagising ako ng 3 a.m. Tapos tutulog ng 10 p.m. So ayun nga. So, ayan na nga yung kanilang tradisyon na prayers. So, lahat sila nagtitipon dyan. So, every province and province ng India, may iba-iba silang paniniwala. Kaya ayaw ko na nang i-explain. So, sabi ko dyan, bahala kayo dyan. Basta yung bindi ko sa noo is okay. Tapos, yun yung tradisyon talaga nila na may yellow powder or turmeric powder. Pagkatapos ng ilagay yung mga gold nila dyan, ikuhanin tapos ipaligo sa mga ikakasal kasi parang blessing daw yun. O kung iwan ko ba kung tama ba talaga yun. Basta yun yung narinig ko. So madami silang naglalagay dyan. Kumbaga, bahala kayo dyan. So yung anak nila nakatalikod. So yun yung amo ko, dalawa sila. Tapos yung pari na nakatayo. So, yan din yung nagkasal dati. Tapos, yun nga, yung naghulog sila ng mga bulak ba? Ganun na yun. Andan din ako sa taas, nakisamok-samok lang. Yun yung pari nila sa baba. Sabi niya, sige, bilisan mo. Yung nanay sa baba din. Yung, lang yun, family lang talaga yung nag-attend ng kasal. Kasi yun yung gusto ng amo kong babae. For family lang. Tapos, yun nga, pagkatapos ng kasal, syempre, may nagbibigay ng flowers, kaya nag-flower arrangement ako dyan. Ako yung nag-arrange and yes, nagustuhan din naman nila. So, pagkatapos ng kasal, ayan, nagsuot na ako ng Indian dress kasi pupunta na naman kami sa kabilang ibayo, sa part na naman ng India, sa part ni Lolo. So, ayan na nga, mahaba-haba yung biyahe kasi nasa 125 kilometers. Maano pa naman ako, may car sick pa naman ako. English yun. Yun yung ospital ng, sabi ni Ma'am na free lahat. Uy, saglit lang, tatawid ang baka. Kasi sa India is, hinahayaan na lang nila yung baka na maglakad yun. Ayan, yung katulong nila, siya yung nagluluto ng chapati. Yun yung main dish nila sa India. Pero depende din sa iba. So, ayun nga, nag-grocery kami, sinama ako ni Lolo, sabi niya magsuot din ako ng Indian dress para hindi halata. Ayan yung katulong, nag-i-explain kay Lolo, magkano ba daw yung bili. So, ayan na nga, yung tulsi is parang God din yan na plants para sa kanila, napaka-importante. At nakimarites din ako sa kapitbahay, sa kaibigan ng amo ko. So, nagpipicture-picture lang muna ako ng mga rose, ng mga flowers, kasi sabi niya, Juna, tingnan mo yung aking mga garden, ang ganda-ganda. Oo nga, maganda nga naman. Kasi, talaga, rooftop na talaga sila nasa 8th floor na sila at sila yung pinaka-terrace. So, akala nyo magaganda sa India. Siguro sa place lang siguro ni Lolo na ganito yung view. Okay din naman, parang Pinas lang. Parang Pinas lang. Ayan na nga yung rooftop nila. Tapos nilakad nila ako sa gabi. Yan, may mga nagbibinta din sa daan. Parang Pinas lang din naman siya, 'di ba? Ganyan din naman siya Pinas, pero iwan ko ba sa ngayon kung meron pa naman nagtitinda sa labas. So, yan yung famous na temple ni Baba, yung tinatawag nila na Baba ng God nila. Kasi yung Baba nila at si Jesus Christ is magkaibigan, kaya nakikita ko yung picture ni Jesus Christ doon sa kanyang temple. Napaka-big at napaka-famous na temple yan doon sa India, sa mga Hindu. Ewan ko ba kung sa iba. So, ayan. Patago ako nagkukuha niyan kasi nahihiya ako sa kaibigan ng amo ko kasi siya yung nagdala. Nag-Indian dress din naman ako para hindi daw halata na foreigner ako doon. Ayan, parang balot. Akala ko sa Pinas lang talaga. Yung nangunguto yung tawag sa amin yun. Iwan ko sa inyo kung ano tawag dyan. So, ayun na nga, after 14 days, hindi pala, 9 days pala. So, bumalik na ulit ako sa Bangalore kasi doon yan yung place ni Lolo sa Puttaparthi. So, 2 hours and 30 minutes yung biyahe. Galing sa bahay ni Lolo, papunta sa Bangalore area.
So, sinamahan ulit ako ni lolo. Takot na siguro akong ikidnap. Kasi, kailangan naman talaga eh. Para for my safety daw. Kaya yun. Yun naman yung daan doon sa India. Is, yung transportation lang para mabilis is bus and taxi ba? Para mabilis lang. Kasi sobrang layo talaga 2 hours and 30 minutes yung biyahihin mo. Yun, ayan nga. Nag-stop over kami dyan. Kasi iwan ko ba sa driver namin. Anong gagawin niya dyan? So, ayan. So, yun, binivideohan ko kasi maganda naman talaga yung yung bundok. Yung bundok lang na maputi. Yun lang yung hinahabol ko. Pero iwan ko ba, sakit naman kasi yung buwan ko eh. Kaya parang ganyan lang nakuha. So, May God bless you. May God bless you. May God bless you, dear Jonah. Happy birthday. January 1 yan, kinyantahan nila ako ng happy birthday. So, pagka after January 3, ayun, bumalik na kami ng Singapore. Ready na ulit ako. Sabi ni ma'am, bakit naka-red ka? Binili na kasi yung damit na yan para sa akin. Oh. So, ayan na nga, nakita ko, parang totoo siya. Andyan pa yan si sir, nakaabang sa akin. Suportado yan sa mga video-video ko si sir eh. Si ma'am yung nagmamadali lagi. So, ayan, iwan ko anong pangalan yan. So, yan yung mga snacks nila or sweets nila sa India. Patago lang din naman ako na nagkukuha ng video. Parang nahiya din kasi ako. So, ayan yung mamo ko. Yan yung mga famous na mga sweet sa India. Yung lagi nila binibili, pasalubong, yung ganon. O, yan. Yan yung mga nila, dinidisplay nila. So, ayan na nga, lumabas ako, kumawa yung bata. Hindi niya naman kasi alam na nagbi-video ako. Ay, hindi pa pala ako lumabas. Pumunta lang sa kabila kasi hindi pa lumalabas yung mga Bornox. So, masarap din naman yan pag pero iba yung lasa lang. So, ayan na nga. Ni isa-isa ko talaga siya. Ewan ko magkano yan. Hindi ko din alam. So, meron din doon sa kabila. Kasi si sir mahilig din naman bumili. Tapos magdadala. Ibigay niya daw doon sa office niya. Uy, nakatuwa dyan. So, ayan na nga. May bumibili. Tapos ako, pasamok-samok lang. O, tinitingnan ko lang. Yung mga famous na mga sweet sa India. So, ayan na nga. Yung airport nila is made of bamboo. Lahat gawa sa kawayan. O, yan. Ang ganda talaga yung pagka-create nila. Simula sa taas. O. Basta made in bamboo lahat yan. Basta ganun na yun. So, ayan na nga. Binibidyohan ko ulit kasi ayan na nga. Pag ka naman talaga, pag Pinay ka, hindi talaga mawawala yung free taste. So, sabi ni sir, yun natin, tikman mo din. Sabi niya, ito maganda. Sabi ko, ayaw ko sir, ganito yung gusto ko. Mahal kaya yung mga yan, yung mga chocolate yan. Pag sa airport talaga, mahal talaga yung mga bilihin. Ayan yung mga unique na mga pasalubong. Pero hindi naman ako interesado. Ayan, ay Diyos ko, dolor. Iwan ko ba, yun, parang elephant ata yan. Oh, yes, mga elephant is napaka-famous talaga doon sa, si ma'am pasamok-samok pala dandaan eh. So, ayan nga, sabi ni ma'am, bibili daw siya sa, ng mga books. Kasi, mahilig si ma'am magbasa ng mga books. Sabi ni sir, bilisan mo kasi wala nang oras. 1 hour kami na, delay flight. Hindi naman lang sila hindi sila umalis ng bahay ng maaga para makapagpili. So, ayan na nga, umalis na nga kami. Si ma'am, kusamod ba? Kasi, sabi niya, gusto niya pa bumili. Sabi ni sir, wala na nga time, 5 minutes na lang. Sabi nang ganun. Ako, pasunod-sunod lang. Lagi ako sa uli kasi nagbe-video ako. Alam na naman ni Bornox yan na, na nagbe-video. So, ayan na nga, departure information na. Basta ang ganda talaga ng, nila, yung airport nila, Terminal 2, Bangalore Airport, India. Lahat talaga gawa sa kawayan. Ay, hindi naman pala yung lahat. Yung iba lang. Yung parang kaya gawin ng bamboo. Yun, tingnan mo yun. So, ayan na nga, mapapunta na nga kami sa aming gate. Kasi,
Sabi ni sir, ano na daw, wala na daw oras. Pagdating doon, madami pang nakapila, nakaupo pa. Sabi niya, may 15 minutes pa daw. Kaya sabi ni sir, ayan, bumalik ulit tayo sa bookstore. Sabi ni ma'am, wag na. Nainis na ba? So, ayun na nga. Nag-ano ako dyan, nag-video-video. Tapos, yan, na madami pa, nag-uupo pa sila dyan, nakaupo. Ano ba talaga? Oo nga, nakaupo pa sila. So, ayan nagalit si ma'am. Ay, hindi naman. Parang nasabi lang ni Bornax na wala pa naman. Tapos, tinanong ni Bornox kung anong oras pa daw ba yung check-in. Sabi niya, mamaya pa daw. So, ayun na nga, naka-check-in na rin kami. Pumunta, nakakatamad na kasi mag-video eh. Kasi puno na talaga yung memory ng handphone ko. Ayan na, umakyat na kami ng eroplano. Excited na ako bumalik ng ng Singapore kasi gawa ng sobrang lamig dun sa India. So, yung aking ginagawa, tinitingnan ko lang yung eroplano. Kasi pag Singapore Airlines is meron ganyan na screen, pwede ka manood ng movie or manood ng kung ano-ano dyan. So, yung aking hinahanap, sabi ko, hanapin ko yung Pilipinas sa mapa. So, ayun na nga. Naboring ka ba sa sa flight, tapos, wala kang magawa. Ayun nga, hinahanap ko nga talaga yung Pilipinas. O, diba, zoom ko pa yan. Katabi ko pa yung amo kong babae dyan. Wala din naman siyang pakialam kasi parang natutulog siya, napagod din siguro. Or wala din naman kaming gagawin dyan. So, ayan nga, hinahanap ko yung Pilipinas. Tapos, hinanap ko yung kung saang province ako. Iloilo. So, ayan na nga. Sabi ko, saan ba kaya yung mga to? Tapos hindi ko pa naman memorize yung kung saan, sa Luzon, Visayas, Mindanao. So, ayan nga, nag-swipe lang ako doon. Yun lang naman yung ko. Tapos, babalik din naman ulit. Kasi parating na yung magbibigay ng foods ba, no? Tapos, may ingay pa dyan na bata. So, finally, we're back in Singapore! So, yan na nga, nantay namin yung namin, yung luggage namin dyan. Kasi sabi ni Sergio na, bakit wala pa yung mga luggage? Tingnan mo nga doon sa kabila. Tinitingnan ko din doon. Tapos, sabi ko, wala pa. So, yun. Ayan na nga, dito na nga sa Singapore. Nagmamaritation lang. So, after ng 1 month na walang off day, so lumabas ako, nag-attend ako ng namin, party. Hindi naman party yun, parang may lang kami, program sa volunteers namin. Nagkakanta sila dyan, ako nagvi-video lang. Dito na ako nun sa Singapore. After that, nag-walking lang sa labas. Dito lang yan malapit sa stadium. So, ayan yung Pebble Bay. Sa likod lang yan ng Pebble Bay. So, meron din naman akong mga